Magandang tanghali mga ka-safety, maulang tanghali sa ating lahat, maulang araw, okay, sa ating lahat. Okay, have a blessed day po sa ating lahat. So, grabe panahon ngayon, umuulan, kaya yung mga Sunday work, medyo break time po ba sa mga ka-safety natin. For us, ito site. Tower crane, naka pre, siya, pre-wheel po siya. Pag ganitong may bagyo, okay, naka pre-wheel lang po siya. Okay, or ganitong masama ang panahon, mahangin. Wala mahangin ngayong araw na to, ulan lang. So, naka pre-wheel lang po yan. So, minomonitor ng ating mga technical person o in charge for that, no? Na kapag may mga ganyan po, alam naman natin, hayaan lang natin siya, okay? Kung gumalaw, di ba, may ikot or anything, para dyan, para at least nakakagalaw po siya, okay? Yung considerations natin na hindi pwedeng nilalak kasi pwedeng masira siya, yung pinlock niya o yung lock niya mismo sa crane, okay? Weather conditions na natin. So, ito rin. Saan nagto-toolbox meeting? Ito. Yan yung stage. Diyan nagto-toolbox meeting. So, kitang-kita. So, nandito yung mga workers sa baba. Then, using megaphones, sound system. Okay? Para mas naririnig o mas attentions. Okay? At yung ibang workers nandito. Yan, andyan, nakapila, barricade natin para ito, yung equipment dito dadaan. Ako nakaseparate kung sakaling may mga okay? Live muna ako. Kasi time. Shoutout ka muna kay Mama Vic. Shoutout Mama Vic. Grabe, hindi ako makatulog Oo, kaya sobrang lamig no? Yan yung like what I said na sa huwag masyadong malamig kapag nagte-training na gano'n. Nakakanto kaya pag malamig. Kaya lagi akong may yung baso na lagi akong mainit na tubig, hindi malamig. Ganyan, sobrang lamig sa training room. Medyo ang niyan, ang disadvantage, nakakaantok kasi mas masarap matulog kapag malamig. Pero pag sobrang lamig naman, medyo ka na kasi, di ba? Yung first day dyan, sir. Palipat-lipat ako. Palipat-lipat ako ng upuan. Lumulutang yung utak Okay lang yan. Pero grabe, no? May bagyo ba? Wala naman bagyo, di ba? Low pressure lang. Maingat tinapay. Dito ako, ang naman pagkakain, konti lang kakain, tas tinapay, alauna. Kape. Diretso sa kantin kagad. Pero okay lang yan. Grabe, no? Pag Sunday talaga, tahimik ang site, no? Mayapa. Si Carlo. Dapat dito ako mag-distino Galing kaso biglaan si Melanie na nag-resign. Okay nga naman. Ayos lang yan. At least, makakabisado mo yun, no? Wala, may overtime ko doon, wala. Kinukuha ko lang yung 1 hour na ko. Every day, 6 a.m. 6
Kasi, yan, binigyan din ako ng, 1 hour din sa, hapon. No? Bali, 2 hours din, Okay na yan. Ginagawa, Di ba kasi ang hinahabol ng safety officer overtime? Kaya minsan ina-advise ako yung mga safety officer pag mga overnight, wag na mapatayin yung sarili. Kasi kawawa naman yung sarili mo. Baga, malaki nga yung sinasahod mo, yung mo na, may sarili mo na Aral lang ako sa sir, sa West Gallery, Taguig. West Side. West side. West Side, East Side yun eh. Dalawa. Yung dalawa napuntahan ko yun eh. Pero- Doon ako nakapag kay Sir Dexter. Sa God's Gift. Ang Dexter Mendoza. Oo, yun sir. Under kayo ng ng Monolith at saka na EEI. Dexter Mendoza. Isa ka pa nga sa speaker nun eh. May picture pa nga ako nun sa inyo eh. Saan ka ba nun? God's Gift. Sa school, yung maliit. Ang upuan natin pang kinder. Pag-kinder. Ang wala man akong balak. Sige, ganito yan sir. Warehouse man ako nun eh. Sa West Side. Tapos yung safety officer ko is hindi siya active sir. Yung mga sa akin pinapagawa. Tapos sabi mo ba't di ka nun safety? Ay, wala nga akong alam dyan. Walang alam? Ginagawa mo na nga. Hindi, i-endorse kita. Isakto, nanginip ako. Wala akong ginagawa din kasi doon. Wala pa kami ganong umpisa pa lang yung project na yun eh. Wala akong ginagawa. Yun, sinubukan ko. Yun, doon ko nalaman. Namulit ako sa ganun. Ito pala yun. Ito pala. So, nito hindi ko dinidevelop yun. Yun, dun ko naranasan yung magdamag din. Halos ilang oras lang tulog ko. Nakakalutang ng utak. Oo. Tanda mo, pag puro overtime ka, ang talo mo kasi lutang na utak, yung mga lutang na katawan. Yung physically present mo nandun, mentally mo, wala na. Pagka, sabi ko nga, hindi na masama mag-overtime, pero time management, tsaka healthy. Kasi yun ang pinaka-kalaban natin, stress. Ang katawan na kalaban mo. Okay, marami ka ng kalaban dyan. Na-encounter ko doon dahil yung rescue ako doon sa may Glorieta, demolition. High risk yun sila. Yung safety, yung project manager ko, wala naman sila doon sa site, so ako lang lagi. May yung MDC. Tapos pinagawa na ako ng permit. Kinabukasan, dalawang shift yun umaga siya kagabi. Tapos wala akong karelyebo. Nag-straight na ako kasi nakuha sa akin yung pinaka-ari. Yung presidente ng company namin. Dalawang gabi ni-straight ko. Okay na. Kaya lang, pangatlo, hindi na. Ginawa ko nun, oo. Ginawa ko, sir. Sa amin gano'n ng project manager ko. Duty mo muna yan. Sabi ko, sir, hindi ko na kaya. Dahil wala na ako sa Kailangan ko lang matulog ng mas maayos. Hindi pwede yan. Gusto mo, gawa mo ng permit saka ka umalis. Hindi naman pwede yan. Sir, sabi gano'n. Risky yung trabaho natin, sir. Sabi gano'n. Kung may mangyayari dyan. Okay, sana kung mayroon tayong engineer na nag-dyan naka-present wala ako lang sir So, sabi ng gano'n. Tapos yun, report, hinahanap ako ng hindi kasi ako pumunta nun hinahanap ako ng HR, baka daw ako pumasok. Sabi ko, ganito pinaliwanag ko. Pinutokan yung project manager nga, binalikan ako ng project manager. Di ba sinabi sa iwanan mo, sir, hindi naman pwede yun. Ang nakapirma doon, sir, ako. Kayo, nakapirma ba kayo? Wala naman kayo Sabi ko gano'n Dapat nga, nagdudong kayo para at least monitor natin mga tao natin. Kasi nagalit sa akin, kaya sumayabang na raw ako kung ano big sir. Sabi ko, wala akong sinabing gano'n, sir. Ito lang, paliwanag ko lang kung ano yung nasa side ko. Para sa atin, di naman yun, sir. Kasi pag manangyari yan, para sa puputukan yan. Tama. Nagalit siya sa'yo. Nagalit siya sa akin. Binento doon sa isang city na kasama ko. Mayabang ka na daw. Mayabang na raw ako. Isa gano'n. Yung mga hindi naiintindihan kasi ng mga ibang technical person with the operation kung ano talaga yung magiging magiging causes. Okay, kasi nakapirma tayo, di ba? May mga ganong kadahilanan na pwedeng may aksidente, tayo nakapirma sa permit, tayo yung may ipit, nasaan ka, ba't pumirma ka? Lagi para mo umiipit yung MPC. Tinitingnan talaga yung lalo sa trabaho namin kasi demolition Kaya nga. Iba ka. Tataas pa naman yun, yung canopy. Hot works pa. At saka critical siya, hindi siya ganun ka, Okay? Tara, tayo? Mga ambod. Shout out.
Sir Alvin J. Okay, magsayo. Okay. Shoutout po sa inyong lahat. At mga kasiti natin dyan. Ganun, maambun. Ayun. Alright. Okay, have a blessed morning. Have a blessed day po sa ating lahat. Dito sa maulang araw. Tignan mo, maambon pero yung ano natin maliwanag naman. Okay, morning. Ano mo, segregation, sika lang. Ayan. Diba? Segregation of garbage, color coding. Okay, sa kanila, black, green, and yellow. Ayan, yung biodegradable, non-biodegradable, and waste. Okay, toxic waste o any waste na maaaring maging toxicology sa atin is yellow. Lamig sa loob? Malamig sir, parang may hilo na. Dapat mabawasan natin yung isang karton. Sakot ko sa buto. Ang sakit na sa buto-buto. Kala ko ikaw sir na mukhang ko sabi ko 2020 pa yung kasi parang sige sir Gatching to natin sino ka namin sir Gatching oh. Hindi pala yun ikaw. Si Sir Kakat, kilala mo? Yes, si Jerry. Sir Eric. Yun ang practitioner namin. Tapos si Sir Riel, Florencio Riel yung... Yun yung may-ari. Yun ang may-ari. Mahal nung siningil sa amin. Yun talaga. Yun talaga. Eh, kung gagrab niyo yung mahal na trainee, eh, for me kasi, pandemic pa kasi sir yun eh. Kahit- Pandemic pa eh. Parang urgent na urgent. pandemic na nga, ano mo pa yung mga tao sa training. Ano, magbawas tayo ng aircon? Grabe na to ah. Ha? Tanggalin muna natin to isa, tapos saksak na lang natin mamaya ulit. Sobra yung aircon, lamig. Ayan. Naputol yung aming topic for our accident incident investigations. Oh, shoutout muna kayo, shoutout muna. Wala, kaway-kaway muna mga ka-safety. Hello, hello vlog, welcome to my guys. Ano sir ang kanya paano ka natin paano lumami yung mali ko? Ka-safety. Ka-space safety. Kasi Oh, ka-space safety. Ayun na, yung damit to. Ayun yung damit to. YouTube, Facebook, TikTok, ka-safety. Wala kasi kayo last week eh. wala sila eh. Wala nga sila 27 lang kayo pumasok kayo sa Second day. 27. Kaya sabi ni Sir yes, matatin daw. Kahit dalawang linggo lang. Ano kasi, for me, no, nainaan natin na the LCM, like this advanced training courses, is good for us. No? Lagi ko sinasabi sa mga safety officer natin, okay, in my advice ito personally advice ko. For me kasi, I'm not a technical eh. Okay? Lagi ko sinasabi na hindi ako technical, hindi ako engineer, hindi ako natin, okay? Pero ang ginamit ko kasi basihan, mga training. Okay? Sample natin na marami. Ito habang hindi pa tayo nagsimula. Based on my experience kasi, marami nagsasabi, wag mo nang kunin yung training na yan. Wala naman yan. SO3 lang. Kailangan may 48 hours ka lang. SO3 ka na. For me, kasi nakalagay sa DO30 natin, na if you become a safety officer, kailangan every year may 16 hours ka sa sarili mo. It's not only for the safety practitioner, for you.
to career growth. Kaya nga, lagi ko ina-advise sa mga safety officer, umating kayo ng PCO training. Kasi wala na, yes, ang PCO kasi almost 5 years eh. Ang ano kasi no, makita mo kung ano yung mga batas na kaya mong, katulad yan, if you become safety officer, dapat alam mo kung anong batas, bakit ka nagsesegregate ng basura. Right? Segregations. Pag tinanong ka, what is the noise requirements? Anong batas ang bumabalot sa noise? Sa air quality? Sa ganito po, it's alam mo. Not only the OSHA standard. Yes, nando sa loob ng OSHA standard natin yon. Okay? Sometimes, the company or the general contractors, they looking forward to find a PCO, Pollution Control Officer. So, ikaw, nandun ka na, edi may opportunity ka na. Sir, meron ng PCO training, tingnan natin yung qualification, baka pasok ako para sa accreditation. May nagsabi kasi sa akin na, Sir, pag nag-PCO ka ba, accredited ka na ng DNR? Hindi po. You are a PCO certificate holder, but you are not a PCO accredited. May accreditation din po sa DENR ang PCO. Okay? So, basahin mo kung ano yung mga, taturo naman doon sa training kung ano yung qualification eh. So, sabi, kailangan graduate ka, 4 years graduate ka. Hindi. Okay, kahit hindi ka 4 years graduate, basta may experience ka in your company and you performing an environmental, it's equivalent na rin. Kailangan lang mapatunayan mo through training. Kaya, atin lang. Okay, kesa to waste your time na Sunday, Saturday, wala ka naman, it's atin. Lalo-lalo na yung sinasabi ko ng pandemic, puro online. Di ba? O di atin na mo yung online, yung like that. Okay? Natin po sa ating, natin. At least, pag naghanap ng mga safety officer in qualification of this grading, o these are exposures, o these are needed natin, ikaw na yun. Kasi, sa larangan ng mga safety ngayon, guys, sa totoo lang, pataasan na ng ng ranking na eh. Sipi mo 2022, 2024 na tayo, no? 2022, 2022 when I am resigned in the Japanese company. Kaya nag-resign ako doon, it's internal problem, etc. Blah, blah, blah. Ganyan. Nakita ko na kahit yung qualification ko, na ando na, pasok sa qualification eh. Okay? Hindi ko naman sinasabi, hindi ko naman, pero yung salary talaga, ang nagiging issue sometimes, kapag mga level na lang katulad namin. Pero for you, no, kaya mo naman mag-ask. Kaya nga, if you have a qualification and ranking na ganun, ikaw na yung tatanungin eh. More on, sa mga interview, yung mga ibang practitioner, hindi na ini-interview, tinatanong yun, salary na lang. Katulad sa taas, meron akong kilalang practitioner, hindi ko nasasabi kung sino yung dalawa. Pagpasok nila, alam mo, tinatanong agad, salary, how much you asking? Doon na kayo magtatalo. Di ba? Doon na magtatalo. Tama yung sinasabi rin nila eh. Sa larangan natin, hindi natin mawawala, sorry to say ito you need also to have a backer. Natural. Kasi kung nasan yung project manager, nandun ka, tama. Kasi iba yung may backer ka. Paano ka magkakaroon ng backer kung nakikita naman ng mga ibang team na hindi ka namang competent sa trabaho mo? Ikaw yung magsisales. Katulad nga na sinasabi ko sa inyo, ang binebenta ng isang safety officer, hindi naman yung yung galing yung kaalaman. Kasi marami magaling sa industriya natin. Pero yung kaalaman na nasa inyo at no sa experience nyo, yun yung magsasalita sa iyo. Right? Kaya nga lagi ko sinasabi, Sir, when I'm starting being in the construction or other industries, 19 years old ako. So yun yung naging puhunan ko. Sinasabi ko lagi sa interview, I'm start being industries bilang manggagawa is 19 years old ako until now. So ibig sabihin, 24 years in counting na isa akong nangangamuhan ng manggagawa. Maliban doon sa mga part-time when I'm start being speaker 2015. 2015 yun, hindi ko makakalimutan kasi si Safeways, okay, isang STO yon, training organizations, no? Na tinanong ako, Jeff, gusto mo i-practice yung pagiging practitioner mo? Tagal na, sabi ko, sige ma'am, tingnan natin.
Nararanasan ko yun na every Sunday, binibigyan niya ako. Nararanasan ko rin na iba-iba yung mga participants na nandiyan. May mga technical persons, may mga katulad ng ibang operations. Nandun din yung mga katanungan na minsan duda ko nasagutin. Pero napapractice ko kasi nasa topic naman natin. Sample, excavation safety, log out, tag out. Medyo maraming katanungan kasi pag operation mindset ang ang mga participants mo eh. Lalo-lalo na kapag legal requirements ang pinag-uusapan. Pag legal requirements guys ang pinag-uusapan, medyo alanganin tayo. Tama? Isang sample natin, may mga attorney ako na attorney, may-ari siya, attorney siya sa isang company, which is kaupo niya, nakasama niya yung mga other attorney na ka-member niya. Nagtanong sa akin, what if hindi namin ipalo yan, magiging natin? Sabi ko, pag hindi nyo pinalo to, hindi naman kayo mape-penalty, sir eh. Sinabi ko sa kanila, hindi ko naman kayo mape-penalty kasi I'm not in the position na i-penalty kayo. The Department of Labor Inspectorate will conduct an investigation kapag may aksidente or mga claiming, and then they will asking you a proof of evidence. Kung hindi nyo susundin yung Rule 1020, hindi nyo susundin yung Rule 1050, magbibigay sila kasi ng mga ng notice of violations o NOB or notice to explain sa inyo para ma-show nyo. Yun yung sample ko. Mas maganda proactive na tayo sa isang bagay kaysa reactive tayo, kaysa ma-penalty tayo na nandyan. Tama? Diba? Isang sample natin, if the accident happened in your workplace, ito kasi sinasabi, kapag may aksidente sa inyong lugar gawaan, dapat hindi nyo na sinasama si police, si ganito. Yan ang SOP, di ba? Pero ang nangyayari po kasi, some of our hospital, lalo-lalo na dito sa sa city. The SOP of the hospital kapag DOA. Okay, anong DOA? Dead on arrival. Okay? They requesting a police assistance. Meron pong ganun hindi ko naman nila lahat. So, kailangan alam mo kung paano mo i-handle yun. Kasi ang gagawin ni police, pupunta sa site nyo, o sa site nangyari, or pupunta sa barracks nyo, before nila galawin yung pasyente. Yun po yan. Kailangan mo ng proof of evidence. As a safety, you need to explain to operations na ito yung sistema, kaya nagkaroon ng ganyan. So, ano gagawin nyo? Re-request nyo ng autopsy, hindi gagalawin niya without what? Investigation of the police. May ganun. Hindi ko nila lahat So, ha-handle mo. Ano i-handle mo? I-handle mo yung external. Sino yung mga external? Yung family. Yung police. Right? So, if you are not competent for the training, conduct investigations, yung mga proper na yan, yari ka. Kakabahan ka. Yung papasok yung salitang panic. Ano yung panic? People are not informed correctly. Right? Diyan ko rin sinasabi na, di ba, dapat lagi tayong red? Ano yung red? May kayo ng red, ibig sabihin sa sarili nyo, dapat laging red ako. Pag yung red natin, ginagamit natin, di ba? Ano yan? Babala o natin. For me, ang isang red para sa sarili ko is ready? E. Ano yung E para sa inyo? O, deploy yung D. Ano yung E. Di ba? Dapat ganun ka lagi sa, ano yung E para sa'yo? Yan. Ready, yung R, ready. Yung yung D, deploy. Ano yan? E. Report is R. E as in sir? E. Egg. Ano ibig sabihin? Yun yung dapat yung i-challenge sa sarili nyo. Yan. Dapat lagi kang red. Yan. Isipin nyo yung E mamaya, Ayan sir, nakapula. Para kang warning lagi. Kahit saan ka, alerto ka. Ayan. Diba? Assignment nyo na naman yan. Sinagot ko na yung panic Diba? Dapat sa sarili mo, I'm always red. Yan. Diba? Being safety. Kasi hindi pwedeng, sir, nakalib ako, hindi ko pwedeng sagutin yung phone ko. Sir, nakalib ako, hindi pwedeng gano'n sa safety.
Kaya nga minsan kahit nasa loob na tayo ng bahay, kapag may accident, incident, may mga situation, di ba? Diyan mo, pag nasa loob na ako ng bahay, nakamonitor pa rin ako sa GC. Right? Sipin mo, ako pa rin nagsasend sa client ng mga activities namin dito. Yun yung mga sample natin. It's because, for me, I'm always red. Yung diesel deployment. Deploy lang. Di ba? Kasi it's a common things dito sa investigations natin. Di ba? Sample natin, hindi ko naman papansinin yan, sir. Near miss lang yan eh. Di ba saan ba nagsisimula ang isang accident eh? Di ba? Sa mga near miss accident, yun yung mga kailangan natin. Okay? Yan. Ano pa? Oh, kaway-kaway muna kayo, mga ano, sir. Kaway-kaway. Oo. kaya gusto ko yung tanong kasi may mga ano. Kaya nga minsan, gustong-gusto kong nagla-live din. Kasi yung mga naiisip ko, wala naman, alam mo kaya nga tinatawag nila, ano daw po ba yung content ko? May content is, yung ano na maisip ko, ito, katulad nito. Nag-uusap lang tayo, nagkukwento, yun lang yung content ko. Basta regarding sa safety. Okay? Kaso na may misinterpret ng operation once you're in home na nakamonitor ka. Yes, sometimes, reality. No? Kaya nga minsan ganito. Okay? Ang lagi kong challenge sa mga safety, o lagi ko sinasabi, don't ever misunderstanding yung tingin mong for improvement for yourself. Bakit? As a safety, marami magsasabi sa inyo, safety officer, tamad, lakad lang ng lakad sa site, etc. bla bla bla. Tama. Right? Si safety, di ba? Wala mang ginagawa sa safety si operations. Huwag niyong gawing huwag niyong gawing negative. Gawin niyong positive. Bakit? If someone told to you about that, you need to improve. Much better, mas gagalingan mo pa. You always think na nagba-basketball ka. Ano ang gusto ng ano ang gusto ng coach, di ba? Kung umiscore ka ng 10 points ngayon, sa susunod 12 points taas mo. Hindi yung statistic pababa, tama? Sipin mo masipag ka ngayon, after 2 weeks tamad ka na, kuyakoy ka na, di ba? Hindi ganoon eh. Sa safety kasi, if you think na may mga nasasabi yung mga ibang tao for you, gawin mong positive approach yun sa'yo. Right? Kasi wala namang perfecto. Walang perfectong safety officer sa workplace. Bagkus, ikaw mismo, paano mo tuturuan yung sarili mo just to improve more and more and more. Right? Kasi wala namang wala namang magmamarket sa'yo kundi ikaw eh. Hindi ako naniniwala minamarket ka ng ibang tao para, kunin mo to si Russell, magaling to. Paano niya nasabi magaling ka, okay ka? Di ba? Nakita niya kung paano ka magtrabaho. Ibig sabihin, na-market mo yung sarili mo doon sa tao na yun at yung tao na yun, ni-refer ka sa iba. Ikaw tatanungin ko, katulad natin. Di na magbabanggit ng pangalan, ng mga nag-iisang kasama namin. Ano sinabi ko sa kanya? Malang araw, maghihiwalay at maghihiwalay tayo. Tama? Right? Di naman tayo forever. Walang forever sa loob ng construction. Kumpare mo nga ngayon, pinabukasan sa ibang site na yan, hindi na kayo magkumpare yan. Tama? Magkumpare, di ba? Di ba? Mga ganon, kumpare mo na. Pag hindi mo na makakasama sa mga gimmick, mo na yan. Tama? Yun yung sample natin. That's why, sinasabi ko sa inyo, being safety officer, you need to train yourself to improve. Maaaring may matututunan kasi ibang tao. Eto pa, paano ko i-refer iyon, yung isang tao na yon, na kahit alam ko na problemado siya sa trabaho, sasabihin ko ba sa ibang tao, kunin mo yan, ako bahala dyan. Di ba? Sipin mo nga, taas ang kamay dito na may kamag-anak sa trabaho. Taas. Meron ba kayong kamag-anak sa trabaho nyo? Sa company nyo? Sa company? Ikaw, sino kamag-anak mo? Yung contractor. Mismong contractor. Hindi mo maano yun. Iba, maliban doon.
Kayo, di ba? Kahit pinsan nyo, kapatid nyo, hindi nyo maipasok. Tama? Kasi bakit? Kasi pag may ginawang kalokohan, ginawang ganito, di ba? Ikaw tatamaan. Di ba? Yun yung sample. Kamag-anak mo na hindi mo pa maipasok, paano pa yung kapatid mo? Ay, yung ano mo, yung ibang tao. Kaya nga, di ba? Ang dami nag-aaway sa GC na pare, iniwanan mo yung company na pinirepair kita, ako tuloy nabalikan. Ano pa, sino pa galit? Yung tao. Hindi mo sinabi sa akin ganito, ganyan, ganyan. Samantalang nung nag-a-apply siya, nag-aanap siya ng trabaho, ganyan. It's like, that's why, di ba? Yung utang na loob kasi, binabalik yan sa tamang pamamaraanan. Pag-post, hindi mo sirain yung pangalan. Pangalan mo. Diba? Mahirap yung magkaroon ka ng utang sa labas. Minsan yung utang na loob okay? Yan. Game. Let's go, mga ka-safety. Lamig ha, binawasan ko na po yung aircon. Pinalabas ko na. Walang ID. Okay.